So, but pipilitin ko mga kalahati man lang. Amen po ba? But I do believe ito po ay kailangan natin in the last days. And bukas, meron din kami mentoring with our pastor, with our mentor. Isa po ito sa topic na. Amen po ba? So, yung naunawaan ko at pinapakinggan ko sa akin mentor, pinagsama ko siya. At nang isa ganoon ay mas mapakinabangan natin ngayon sa magandang umaga nito. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi, ang ganda po ngayon. Amen po ba? Siguro nakalimutan tayo maayos. Ang ganda mo ngayon, sister. Yeah. Run. Are you ready? Ready na po ba? In the times of shaking, God works in laws and principles. Sabay-sabay natin basahin ang tema. In times of shaking, God works. In laws and principle. Okay, tandaan niyo po ang ating topic ha. Because I do believe, gusto ng Lord, bless ka. Gusto ng Lord, mayaman ka. Wala kang kausap. Gusto ng Lord, umangat ka sa buhay. Amen. Hindi kalooban ng Diyos habang buhay ka hirap. Amen. Hindi po kalooban ng Diyos yan. Amen po ba? Amen. Pero ang kalooban ng Diyos ay, to be honest, ang iba takot magsalita ng ganito, kaya sabi na dito, makinig, kalooban ng Diyos, makinig, mabuha ka sa espiritual at mabuha ka sa pinansyal. Kasi yun po ang tunay na pinaghalian ng Diyos. Ang tunay na in the kingdom of God, hindi ka lang maraming alam sa salita ng Diyos, kundi ang buhay mo ay umaangat. Biruin mo, sasabihin mo sa akin, sasabihin natin sa salibutan, alam mo, mayaman ang aming Diyos. Tapos, isang kain, isang tuwa ka pa rin. Medyo questionable, di ba? Nakikinig ko ba kayo maigit? Because ang kalooban ng Diyos, mula sa kahirapan, gusto ng Diyos maging mayaman ka sa spiritual at maging sa pinansyal. Amen. Ang pumalakpak ay tatanggap. Hindi kalooban ng Diyos na habang buhay, makinig, hindi ko minimenos ito ha, na habang buhay lakad ka. Hindi ito kalooban sa Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay pagpalain ka, maging buhay na patotoo ka, at mainggit sa iyo. Dalawa lang ang bibigyan natin, sabi nga namin mentor. Makinig, rather ikaw yung mainggit o mainggit sila sa iyo. Amen po ba? Nakikinig po kayo mainggit. Kalooban ito ng Diyos. Kaya this morning, bago ako magtuloy-tuloy, sino magtuturo ng times? Brother Ray po. Ha? Brother Ray. Okay, pag si Brother Ray magtuturo, tatamaan din tuturo na. Tingnan po ba? Tingnan natin. The Lord clear, hindi ilalagay ang John 10:10 pag hindi kalooban ng Diyos na kayo mag-prosper. Now, Pastor, bakit meron pa rin mahirap hanggang ngayon? Bakit hindi meron pa rin yung umusag-usag? Anong tingin natin? In the times of shaking, sa panahon ng shaking, ng kahirapan ng pangin, God works in laws and principles. In John 10:10, the thief cometh. The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. Jesus said, I am come that they may have life, and that they may have more abundantly. So kalooban ng Diyos na buhay mo ay sagana. Amen. Amen po ba? Ang tunay na pinaghaharian ng Diyos, umaangat sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sabi ko lahat, visible po. Ang isang ebidensya, na ikaw ay pinaghaharian ng Diyos, umangat ka mula sa wala. Mula sa ang buhay mo na halos sabihin na natin isang kain, isang tuka, ngayon may kotse ka na. Diba? Naulawaan mo may kotse ka. Amen po ba? Naalala ko ako nagpapasimula dito, wala akong ganong kotse dito, may kotse lang si JB. Wala pa ganong may motor. Amen? Kung may tricycle man, ang alam ko may tricycle doon si Kuya Gerald. Pero kung titingnan niyo po, hallelujah, bilas po kayo ng Panginoon at itong umagang ito lalo kapag magpapalain ng Lord. Amen. Amen? When you fully understand it. Because itong kalooban ng Lord, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even thy soul prosper. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, kalooban ng Diyos na tayo ay sumagana. Amen. Kaya malungkot po ang pastor, malungkot po, higit sa lahat ang Diyos, pag hindi mo namimit, hindi ka niya ng pagpapala, malungkot siya. Kasi kalooban ng Diyos, sige pagpalain niya. Amen. Now to Him who is able to do
exceedingly, abundantly, above all that we are asked or think, according to the power that work in us. Amen? For God is able to do exceedingly, abundantly. Nakikinig mo ba kayo maigi? Amen. Yan po yung mga verse na tinatandaan ko. At maliwanag po lagi ang Matthew chapter 6. Sabi niya, alam ng inyong amang na sa langit na kailangan ninyo ito ang alin, ang kakainin na namitin, susutin. At ang sabi ng Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Amen po ba? In the times of seeking God's words and laws and principle. At ang isang laws and principle, seek ye first the kingdom of God. Amen? Pero hindi mo yan. Amen po ba? Ilugtong ko na. Okay, basahin natin ito. Pag-aralan natin ang buhay ni Isa. Dumating ang tagutom, natinirhan ni Isa, bukod pa ito sa tagutom na nangyari noong panahon ni Abraham. Kaya pumunta si Isa kay Abimelech, na hari ng Pilisteo sa Gerar. Listen, the story repeat again. Panahon ng kanyang ama, merong tagutom. Panahon niya ay merong tagutom. Pagking sa panahon natin ngayon, nakatakot magpagas eh. Parang ayaw mong balas eh. Di ba? Ano yung tibok-tibok na yun? Team Tibok. Ano sabi mo? Sabi mo? Pagtaas ng gas, hindi tumangamba ang Mga ligtas. Awa, ang taas ng gas, hindi daw makakamba ang mga ligtas. Ang galing nyo talaga. Amen. So, palapan po natin muna yung mga nagpapautismo at saka yung nagbalak na youth and young pro. Amen po ba? So, meron tagutom. Amen po ba? So, itong pag-aaral natin, napaka-importante makita natin the truth. The story repeat again and pattern. But we see, ano nangyari dito sa buhay ni Isaac. Tingnan natin. Nang taong din iyon, nagtanim si Isaac. So sa panahon ng paning, dapat may tinatanim ka. Makinig, iba yung may tinago, makinig, iba yung may tinanim. Magtaiba po sila. Okay, tingnan natin. Nang taong din iyon, taong din iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang kanyang ani dahil pinagpala siya ng Panginoon. So that time, puro gutom na din. Inflation, lahat nagtaasan na, tumaas ang gas. Magkano yung gasol ngayon? 1.6 yata. O, tuloy mo, imatay na ko pagka. Di ba? Tutupan na lang, di ba? Mag-uuling na lang. Pero mahal din pala pati yung uling, mahal din. Di ba? Nagpatuloy ang pag-unlad. Tingnan niyo po, dahil nagtanim siya. Sabi mo nagtanim. Tandaan niyo to. Dahil nagtanim. Nang taon din iyon, nagtanim si Isaac sa lugar na iyon at masaganang kanangani dahil pinagpala siya ng Panginoon. Nagpatuloy ang pag-unlad niya hanggang sa yumaman siya ng gusto. Paki-Irish ito Irish. Paki kay mayaman, marami na mahigit sa iyo. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo. Sabi mo, huwag ka maingit, kasunod ka na. Sabi mo sa katabi, huwag ka maingit, kasunod ka na. Amen. Nainggit sa kanya ang mga Pilisteo dahil marami na ang kanyang tupa, kambing, baka at alipin. Sa panahon ng taggutom, paning, makinig, yung anak ng Diyos na marunong sumunod sa laws and principle ng Panginoon, marunong magtanim, marunong mag-sow, makinig, pinagpala po siya. Sa panahon ng COVID, ang lugar na ito, mula sa walang church, nagkaroon ng church. Amen. Sa panahon ng COVID, kung saan ang mga tao takot, ngunit ang lugar na ito, ang TGC family, pinagpala ng Panginoon. Amen. Sa panahon kung saan ang aming pera, ang hawak naming pera ay 2,000. Makinig, yung 2,000, alam nyo ba natapos ang church na ito, may naipon pa tayo ng 20,000. Amen. Paano mangyayari yun? Why? Because you know how to see. Amen po ba? And I do believe, pinapatungo sa akin ng Panginoon ito because meron tayong goal
And I do believe yung goal natin ay tapos na. Kung Amen. paano nangyari sa iglesia ito, kaya gawin ng Lord doon sa lupang ibinigay niya sa atin. Amen. Kasi ang alam ko, ang alam mo at ang alam ko ay magtanim tayo. Makinig, iba yung nagtatago, iyo yung nagtatanim. Yung palay hindi mo pwede itago sa kamalig. Kailangan itanim mo. Amen po ba? Hindi ko lang alam paano ba yung palay patubuhin ninyo. Pag nagtanim ka ng isang sako, ilan ba yung anihin niya? Di ba marami? Tama ba na no? Pag nagtanim ka isang sakong palay, maraming anihin. Sabihin na natin 10. Di ba? Ito yung truth of matter. Pakinggan niyo kung may nagpatuloy ang kanyang pag-unlad. Gusto mo magpatuloy yung pag-unlad? Nagtanim sa isa. Sabi mo nagtanim. Nagtanim. Magtanim ka. Kaya nga may kanta, magtanim ay di Bibiro. Nakaayo ko. Wow, praise God. Di ba? Alam na lang yung mga ganyan eh. Ito na, tuloy na tayo. The season of multiple shaking. In the midst of the famine, Isaac sowed and reaped 100-fold in the same year. In the same year, kung saan ang mga tao ay hirap, kung saan ang mga tao ay takot. Hello, nakikinig ko ba kayo maigit? Mag-Abraham rin. Habang may shaking, may harvest ka. Tandaan mo yan. Kapag may tinanim ka at hindi mo itinago, kahit anong shaking. Gusto ko po kayong i-encourage with the love of the Lord. Kahit anumang mangyari, mag 2,500 man ang gasol, ang mga anak ng Diyos ay hindi pagkukulangin ng Panginoon. Amen. Natuloy yung mga anak ng Diyos na marunong sumunod sa laws and principle because my God, my Lord, work in laws and principle. Amen. Palakpak po kayo sa mga Lord. May harvest ka sa panahon ng shaking. Habang may shaking, may harvest ka. Habang, naalala, before, habang gutom yung mga tao, habang nahumingi ng ayuda, kami magkasawa, glory be to God, never kami nakatanggap ng isang ayuda. Dumadaan lang sa amin yung ayuda ng 5 kilong bigas. Alam mo bakit? Hindi na sa amin mayaman. Praise God! Dumadaan lang yung sardinas. Bam! Totoo yan na nasa namin ng time. Amin po ba? Ewan ko lang sa inyo, baka puro-puro kayo ng sardinas. At glory be to God, that time, hallelujah, makinig, tayo ginagamit na Lord, mamigay ng mga dilata at tulong ng mga bigas. Palakpak po kayo, Lord. Anyway, ito ba? Kaya nga, how I pray na may balik-ulit yun. Naku, parang walang magkakuli. Alam mo, maganda yung nangyari ito. Alam mo kung bakit? Lahat ng tao, sigaw si Lord. Hello, nakita niyo ba yun? Sigaw ang Panginoon eh. At nagbabalik na. May nakita kayo pag-alagala doon? Wala. Alam mo bakit? Bakit sila mamatay? Doon yung TGC, glory be to God, 70, 60 kami naglalakad sa Maisan. Amen po ba? At hindi kami pinagkulang ng Panginoon. At tayo ang church nito. Amen. Amen. So, wala para pang mula kayo. Habang may famine, may 100 of blessing tinanggap sa isa. Ikaw, gusto mo bang maranasan ito? Sa panahon na nagtataas ang lahat, tuloy-tuloy yung pagbabalang. Amen. Yung mga nag-amen, tatanggap. Amen. Amen. Sabi ko yung mga amen, tatanggap. Amen. Mahina. Yung mga, sabi, uling pagkakataon mo rito, sabi yung mga amen ay tatanggap. Amen. Pagka-blessing. 100-fold blessing is a supernatural God-given increase. Where what is sown in obedience and faith produce result far beyond natural expectation, often in unlikely or difficult season, demonstrating that the source is God, not circumstances. Amen. Palakpakan mo natin yung Panginoon. This is the 100-fold blessing. Ang source po natin ang Lord, hindi yung circumstances. Multiple shaking were not meant to destroy you. It is the environment where God releases your 100-fold blessing.
Amen. Hello, napakasarap tumanggap ng pagpapala sa panahon na nililiglig ka. Kasi tayo gusto natin tumanggap ng pagpapala pag okay. Napakasarap tumanggap. Alin mas masarap makasarap tumanggap ng blessing? Tingin, yung last 2 minutes. Amen. Alam nyo yung may babayaran ka, di mo na alam kung anong last 2 minutes, may pumasok. Yes. Alam mo bakit? May tinalim kayo. Amen. Amen po ba? Amen. Multiple shaking were not meant to destroy you. Kahapon may encourage ako isang kapatid. Sabi niya sa akin, Pastor, di mo na kayo mag-church kasi hirap na hirap kami. Ang sabi ko sa kanya, lalo ka mag-church. Lalo ka dapat mag-church. Kasi yun ang pandarayan ng kaaway. Yes. Nasasabihin sa'yo, wala ka nung may tatalim, wala ka bibigay. Satan is Satan. Multiple shaking were not meant to destroy you. It is the environment where God releases your hundredfold blessings. At ano mga shaking na ating pag-usapan bago ako pumunta doon sa conclusion? Number 1, financial shaking. Financial shaking is the number 1 truth to ponder. Bakit? Kaya maraming manampalataya hindi makapag-church because of this. Financial. Pero not here in this church. Amen. Pero hindi sa akin. Amen po ba? Amen. Relational shaking. Institutional or kaya government shaking. Lahat ito ngayon ay nangyayari. At spiritual shaking. Dito na nadagdag dyan. Pero lahat pong yan ay may niloob ng Panginoon. God allow it. Why? For you, para makita mo, ipakita sa iyo ng Diyos kung ano ang kalagayan ng puso mo. Amen. Nandiyan po ba kayo maigit? Yes. Kung ano ang kalagayan, ang status ng iyong pananampalataya, ng iyong puso. Amen? Amen. God allow it. In Hebrews 12:27, the word once more indicate the removing of what can be shaken. Paki-highlights ito, that is created things so that what cannot be shaken may remain. God allow it para makita niya kung sino lamang yung so that what cannot be shaken may remain. Tingin sa akin. Pag ikaw, ang pundasyon mo ay ang Diyos, you cannot be shaken. Amen. I shall not be removed. Not be shaken. To remove, ano ang trabaho ng Hebrews 12:27? 1, 2, 3. To remove false security. Makinig, ang pera ay hindi ko security. Amen. Kayong mga tao, hindi ko security. Amen. Secure ako kapag sa presensya ako ng Panginoon. Amen. To remove false security. To expose weak foundation. Pangatlo, to realign His people. The purpose of this, makinig, that is created things so that what cannot be shaken may remain. To remove false security. Ano ang seguridad ng iyong buhay ngayon? To expose weak foundation. Yes. To realign. Akala mo, ang bagat-bagat mo na. Pero pagdating ng shaking, bumuha lang yung kondisyon. To expose weak foundation. To reveal ano ang laman ng iyong puso. Amen. Yan ang purpose ng shaking. Amen. Dahil sa purpose ng shaking, na anuman mangyari, you say, Lord, praise the Lord. Amen? Amen. Kung ang pundasyon mo ay hindi Diyos, ito at tiyak na kanyang gagalawin. Because gusto ng Lord, sabihin mo, sabihin mo natin, gusto ng Lord, Gusto ng Lord. siya ang pundasyon mo. Siya ang kondisyon mo. Amen po ba? Amen. Christ is my firm foundation. Now, how the kingdom people respond? The kingdom responds solid in times of shaking. Sabi ko, nagsusong ka sa time ng shaking. Patuloy kang nagtatanim ng mabuti, not just financial,
Pero makinig na patuloy ka nagtatanim ng mabuti because you need to believe what you sow you shall reap. Amen. Amen po, sabi ko, what you sow you shall reap. Whether Amen. good or bad, you shall reap. The people naturally respond in the time of famine, crisis, and shaking. Ito po ang kanilang kadalasang ginagawa. At majority din, nangyayari ito sa mga manampalataya. Ano kanilang ginagawa? Number 1, mag-ipon. Mag-ipon sila na mag-ipon. Masama ba? Hindi masama. Pero ang pag-iipon mo, makinig. At hindi kasama ang Diyos, naubos. Yes. Pangalawa, magtago. Correct yung English ko, yung hoarding. Kasi lagi nang papakita nito sa nag-hoard sila ng gas. Kaya iba yung magtatago, iba yung nagtatanim. Last na yung matras. Huwag na lang, huwag na lang magpatuloy. Kaya nga, ang pinaka number 1 na dinil ng Diyos nung siya'y nangangaral, yung pangangailangan. Kung babasahin yung Matthew chapter 6, dinil agad ng Lord sapagkat ang enemy ng Lord, Needs. makinig, pira, hindi si Satan. Yung pangangailangan mo. Kaya ang sabi ng Lord, huwag kang mag-alala sa iyong kakainin, sa iyong dadamagin, sa iyong susutin. Hindi ba ninyo alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga ito? Amen. Kung ang mga ibon sa parang hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagpapagal, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit, kayo pa kaya kailiit ng inyong panampalataya. Kaya ang sabi ng Lord, ngunit sabi niya, alam ng inyong ama. Ang nababahala lamang is yung mga hindi. Pero lahat ng mga anak ng Diyos, makinig, we are secure, kayo pangulangin ng Lord. Amen. Kaya sabi ni Dr. Masmundo, all in the kingdom of God, I'm well and secure. Kaya iba yung nakaunawa. Kaya huwag tayong mag-ipon lang. Huwag tayong magtago. Genesis 26, tingnan niyo po. Basahin natin ito sa Tagalog. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Read. Nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Ay sabi, kasi yung Ehipto, that time, siya po ang pinakamayamang lugar. At lahat ng tao ay gusto mag-abroad. Para sa panahon natin, gusto lang pumunta sa ibang bansa. Mag-Middle East. Same po ito. At ang sabi ng sa kanyang Panginoon, nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto. Manirahan ka sa lupain. Ituturo ko sa iyo. Sino nagbigay ng instruction? Si Yahweh. Why? Verse 3. Ang sabi, dito, sige, Dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. ano sabi? Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupang ito, tulad ng aking pinangako sa iyong amang si Abraham. Ang sabi ng Lord, anong laws and principle ng Panginoon? Makinig, anong laws and principle ng Panginoon? Huwag kang pupunta ng Ehipto. Huwag kang aalis ng iyong bansa. Huwag kang aalis ng iyong lugar. Ang sabi niya, dito ka muna. Sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito. Yung pinag-stayan niya doon sa Gidgerar. Lahi ng buong lupain. Tulad ng aking ipinangako sa iyong amang sa Abraham. So kung ano ang pinangako ng Diyos kay Abraham, ngayon siya ngayon ang tumatanggap ng pangako ng Panginoon dahil sa kanyang ama at dahil sa kanyang pagsunod. Tingnan niyo po. Verse 4. Sabay-sabay, pararamihin ko, go! Pararamihin kong gaya ng mga bituin sa kalangitan ang iyong lahi, at lahat ng lupain ito ibibigay ko sa kanila. At ihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig, na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyo. Why? May purpose ang Lord kay Isaac upang makita nila na mula sa wala, mamamanga sila at hilingin nila, pagpalain sa gawa mo. Makinig, every time, makinig, ang TGC ay paunlad ng paunlad, payaman ng payaman, paganda ng pagandang buhay. Ang mga tao ay mamamanga. Amen! Amen po ba? Dito po yung trabaho ko sa biyaya ng Lord.
na kayo ay pagpalain, pag pinagpala kayo, madali. Makinig. Hallelujah. Madali kong makikita ng mga tao na talagang ang Diyos natin ay buhay, Amen. mayaman at sasamahan kayo. Amen. Ngunit, pero pagka hanggang ngayon, 8 taon ng church, wala pa rin pag-usa ng iyong buhay. O kapatid, meron kang na-miss. Meron kang na-miss. Alam mo na-miss mo, hindi ka marunong magtanim. Amen. Hallelujah. Pagpapalain kita dahil kay Abraham. Kaya magulang, hindi pastor, kayo na nabuhay. Ngayon, sumunod tayo kay Lord. Sapagkat ang sabi ng Lord, pag hindi na inaali ni Abraham, lumalim ng kanyang anak. Pagpapalain kita dahil kay Abraham, sapagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. At nangyari nga yun. Ba't ko po ito sinishare sa inyo? Malaki ang ating gampanin, mga magulang. Gusto mo i-bless ang sarilahin mo? Tingin kay pastor. Sumunod. Sumunod. Sino nakakasigurado sa inyo dito, mabubuhay ka pa ng 40 years? Come on, talk to me. Yung mga 50 ngayon, abot pa ba kayo ng 40? Yung mga 50 years old na. Yung mga 40 ngayon, abot pa ba kayo ng 50? Abot pa ba? Madalagdagan pa ba? Nakakasigurado ka? Madalagdagan pa kita ng 40? Ha? O 80 ka, makasigurado ka? Ha? So, hindi. Pero as the day goes by, kailangan sumusunod ka kay Lord. Isaac sowed his seed in the times of famine. Ito po yung, ba't ko po pinapulit? Sa panahon ng taggutom. Sa pagtaasan ng gas, sa pagtaasan ng bilihin. Pabila dati yung ulam, pag bumibili ka, Kuya Gerald, 60 lang. Ngayon 100 na, ulam, ng 40. Wala ka lang pwedeng mapuntahan eh. 60 lang noon, tapos pag bumili, 100 na yung ulam ngayon. Talagang pagka wala kang Diyos, matatakot ka, mag-ipon ka talaga eh. At hindi naman masama. Isaac sowed his seed in the times of famine. Ito po yung pinaka-the best ng pagsisid tayo. Basa, let's read. Understanding the seed in the context of giving. Are you ready? Yeah. Sabi ka, are you ready? Amen. Kasi kalooban ng Diyos na may pagpalain, bago kami umuwi mag-asawa, balik namin ay May 5 pa. At sa buwan ka di magkikita, gusto ng Lord ay makaranas kayo ng open heaven. Amen po ba? Sabi mo open heaven. Open heaven. Tithing means bring. Amen po ba? When you tithe, you don't give, you bring. Tithing is you bring. That's a clear principle. Wala ka pang binibigay. Tithing means bring. Tithes belongs to the Lord. Kaya sabi niya, bring all the tithes. Na hindi sinabi, give. Wala po sinabi doon. Bring. When God said bring, makinig, it's not yours. When Amen. God said bring, ibig sabihin hindi yun yan. Amen. Parang ganito, binigyan ko si Ali ng 100,000. Tingin naman. Ali, kanino yung 100,000? Sa'yo. Sa akin. May mamagayari ka? Wala. Tapos sinabihan lang kita, Ali, bring the 10. May mamagagawa ka ba? Wala. Bakit, Ali? Kasi hindi naman po ako. Ha? Hindi naman po ako. Hindi yun. Tama? So, yung 10 lang, sa kay Lord pa rin lahat, yung 100, pero sabi ng Lord sa kanya, Ali, bring the 10. Hindi sinabi, Ali, give the 10. Kasi pag sinabi, Ali, give the 10, ibig sabihin sa iyo. Maliwanag ko ba? Bring, not give. Sa tithes po, wala pong tayo binibigay. Abraham, binigay niya po kay Melchizedek. Sa I hope, mabuti ito mamaya. Amen po ba? Kaya na po, tingnan niyo po. Let's read. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or the fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to
to the Lord. Tingin, Pastor, sino ngayon sa inyo nagpa-practice na ang kanyang tithes ay makinig, sagrado para sa kanya? Amen. Sagrado sa kanya. Tuturuan ko po kayo. Hanggat maaari, meron kayong box. Kung Gcash naman yan, hanggat maaari, meron kayo iipon Gcash lang para sa ano. And never mo itatouch yan. Because tithes is holy. Amen. Hallelujah. Tithes is holy. It is holy to the Lord. Never mo yang pababayaan. Never mo yang kukunin. Because hindi yun yan. Amen po ba? Amen. Principle po ito. Kapag umikot ka sa buong churches, sa iba't ibang churches, makikita mo ang mga churches na hirap, makinig, walang practices ng ganito. Hirap po sila. Basahin natin, tingnan mo ha, pakihighlight yung word na bring. Bring the whole tithe into the storehouse. Alam niyo ba, the word storehouse dyan, yan ay may bangko sa langit. Storehouse. Sabi yung storehouse. Storehouse. Pakihighlight yung bring at storehouse. May bangko sa langit. Kung meron tayong makinig, pag-iipunan, tiki pastor, pagtataniman sa langit. Bring the whole tithes into the storehouse. Storehouse, cross parenthesis, bangko po yan sa langit. Ano sabi? That there may be food in my house. Tingin. Kaya malaking pananagutan ng church pag hindi ito naunawaan. By the way, nauna na tayo. Pag-uwi ko sa Mindanao, ituturo ko rin dito. Sa mga churches noon, na maraming mga kapastoran, maraming churches, hindi nila alam ang kapahayagan sa patungkol sa pagbibigay. Basahin mo iya. That there may be food in my house. Ano ang purpose ng tithes para merong pagkain sa bahay ko? So every time na hindi ka sumusunod, makinig. Sa pagbibigay, sa pagbabalik ng ikapo, sa pagbibring, maraming nagugutom. At pag may nagugutom, malalagot na kayo. Ano kausap? Read, ang sabi yan. Okay. Balikan natin ito. That there may be food in my house. Paki-highlights din. That there may be food in my house. Test me in this. Paki-highlights ulit. Ha? Says the Lord Almighty. Sino may sabi? Highlights ulit. Says the Lord Almighty. And see. Highlights again. And see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Sabi mo, may bangko pala sa langit. May bangko pala sa langit. Amen. Eh, hindi ka ba namamagha? May kaparalan ng Diyos, hindi mo kaparaanan? Amen po ba? Kasi ang Lord, hindi mo siya kayang talunin sa pagbibigay. Amen. The King, kapag nagbigay ka ng 1 billion, sasabihin, teka lang. Inahamon niya tayo sa bigayan ito Because the glory of the King, makinig, ay nasa yaman niya. Amen. Pag nagbigay ka ng nagbigay ka ng 1 million, teka lang. Pero, paano hinamon niya ako ni Alison bigyan niya ng 2 million. Lagi niyang sinusurpass yung pagbibigay niya. Amen. Not just in financial, but in all area aspect ng ating buhay. Amen. Amen po ba? Ikikinig po ba bawat isa? Amen. Hindi na ito nagagalain. Huwag niyo po nakikita. Ayan. I will prevent pestilence or pest from the devouring of your crops, and the vine of your fields will not drop the fruit before its rich, says the Lord Almighty. Merong protection. Sabi ko, merong protection. Amen. Amen po ba? Bigay. Mali po yung word na unawa natin. Ibigay mo. Mali, wala kang bang binibigay. Dalhin ninyo. Hindi sinabi ibigay ninyo. Dalhin. Because it's not yours. Ang tithes mo, hindi na po usapan. Kami po, alam niya, may ito, hindi na po usapan kung magkano yung tithes ko. Makinig, diretso na po yung kagad sa nagme-mentor sa akin. Alam niyo, may kayo, tithes si Micah. Alam ko bakit si Micah pinapaano namin para protection ko. At least kita,
ng pinaset na ang pastor ay tighter. Hindi nga lang dito. Meron akong direct samahan. Ako nagtatights. Pero rin ako, kung dito rin ako nagtatights, di pupunta rin sa akin. Di ba kayo nagpapasalamat ko? Amen. Nag-tights ko, hindi papunta sa akin, papunta doon sa likod ng Diyos. Amen. And I see the blessing na hallelujah, nakikita ko sa buhay namin mag-asawa. And I practice it. Alam niyo may kainan ng sabi mo pagdalo. Dalhin ninyo ng bumbo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang, anong purpose daw? Upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang bintana sa langit aking buhos ang masaganang pagpapala. Amen. Amen? Tingin sa akin. Sino may pera sa bangko? Nalala namin nung bago mag-withdraw. Pabihira yung 450,000 mo. Ang increase na may wala pang dos, wala pang press. Di ba? Mas maigi pa nagpalagan na ako ng baka. Yung isang taon kong inipon, baka may dalang baka yun. Tama mo ba ito eh? You know? Kay Lord, higit pa ron. Amen. Masasabi na Lord, pag dinala mo yan, storehouse. May bako sa langit. Amen. Sino kaya ngayon sa inyo ngayon? Nakakatiyak ka na makinig. Hindi kay pastor ha, masakit ito, hold your horses. Kaya lang pagka hindi tama ang styles mo, hindi naiipon sa bangko sa langit. Avoid. Avoid. Kasi ang maiipon lamang is the whole. Amen. Ayun eh. Parang pinabahan kayo ah. Check your tithes. Check your tithes. Sakto ba talaga yan? Yan. May mga pastor, pinasobrahan pa. Parang okay yung sobra, huwag lang kulang. Amen. Are you ready? Ano ang ating attitude dapat? The right time. The right amount. The right response. Okay, meron tanong ba yun? The right amount ba yan? The right response ba yan? Tamang responde? Tithing is to honor the source. Amen? Amen. Yung source ng pagpapala. Makinig, yun ito. Pakitingnan natin. Basta. 1, 2, 3, go read. Pinagsabihan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang mga paring lumalapastangan sa kanyang pangalan. Diyan muna. Mga pari daw ito ha. Makinig. Direct ito. Sa panahon natin. Mga pastor. Go read. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at nang alipin ang kanyang Panginoon. Sabay-sabay natin basahin. Go! Kung ako ang inyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Sabi ng Panginoon sa mga priest, kung ako ang inyong ama, bakit hindi niyo ako ginagalang? Sabi ng Panginoon sa time ni Malakay. Sa mga priest mismo ito, ano sabi? Go! Kung ako ang inyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Pangalan, go! Lalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong namin kayo nilalapastangan. Ang ibig sabihin, dumating sa punto na kahit mga kaparihan, kahit mga kapasturan, makinig, that time, makinig, nilapastangan ng Diyos. Hindi pinararangan. Alam sa pamamagitan ng ano? Read. Ano sabi? Read. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain at itinanong pa ninyo, paano naging marumi ang aming handog? Hinahamak ninyo ang aking altar. Biruin mo, makinig, sa panahon natin ano yan? Yung alam mo na kaya mong ibigay lahat, pero kulang-kulang ang bigay mo. Alam mo na kaya mong magbigay ng best, pero pinili mo yung pangit. Yan ba yung sasabi ng Lord? Paano naging marumi ang aming handog? Okay, basahin natin. Go, sabay-sabay natin magbasa. Sa tuwing mag-ahandog kayo sa akin ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit, subukin ninyong maghandog ng ganyan sa inyong gobernador. Matuwa kaya siya sa inyo at ibigay ang inyong kahilingan?
Yan ang punto de vista ngayon. Kaya maraming manampalataya, hindi makuha yung kahilingan nila. Sa Panginoon sinasabi, matutuwa kayo gobernador sa inyo? Inisabi ng Lord, ako kayo matutuwa sa inyo? Alam niyo, Diyos ng mga Diyos, ako hari ng mga hari. Tapos, alayan niyo ako ng bulag, pilay, may sakit. Pwede ka mag-alay ng, alam mo yung times, may sandaan, ginawa mo lang 10. Amen. Ganun po ba kayo, Mike? Amen. Yan rin po ito vista dyan. Kaya kapatid, makinig. Gusto nating sumagana, pagpalain sa panahon ng pangin, magtalim ng tama, rumispeto ng tama. Amen. Amen po ba? Ang sabi niya, matutuwa kaya siya sa inyo at ibibigay ang inyong kailangan. Sabi niya, kahit yung mga governor nyo. Tingnan niyo po pinag-iba ngayon. Kapag pupunta ka sa mga mayor or principal, lagi ang gusto mo maganda yung gift. How comes kayo? Yes. Di ba? Pupunta ka lalo na patay yung mga magulang, mayroong humahabol ng special practice sa mga anak. May suhol pa yan sa mga teacher. Diba mga TV? Di ba may cake pa? Tapos nakausapin pa, ang bait-bait niyan. Sir, pasok mo naman ako. Salita sa Google Hacks. Nakuha niyo po ba? At ang Lord, ganito ang sinasabi sa ating Kristang. Kaya niyo pala gawin yan sa tao? Ba't hindi niyo kaya gawin sa akin? Amen. Wala pa po kayo. Now, tithing is positioning ourselves to be in the right standing. Standing ito, right standing with heaven economy. Amen po ba? With heaven economy. Amen po ba? Amen. Yan po yung tithing. Marami ka naunawaan niya? Amen. Church giving. Amen? Kaya hindi ako nagtataka, glory to God, mula sa wala, ngayon sumasagana ang buhay mo because you need the number one principle para pasaganahin ka. Tithing. Tithing is positioning ourselves to be right standing with heaven's economy. Because God will not pour out the floodgates of blessing when you don't bring. Amen. Woo! Hallelujah, praise the Lord. Palakpak sa mga hari ng mga hari. Pinaunawahan ko kayo. To be honest sa inyo, mga TGC family, bilang pastor nyo, kita ko po kung sino ang pinagpapala talaga ng Panginoon. Makikita ko po kung sino ang umulan sa buhay from years to years, from time to time. Alam ko po, nakikita ko po yun. Hindi lang ko sasabi. Why? Because tithing is honoring. At every time na tithes, pinapakita mo you're grateful sa pagbabalik. Amen. Amen po ba? Sabay-sabay, basahin natin ito. Paki-highlight ito yung word na ATM at saka offline. Basa, kayo magbasa at unawain ninyo. Amen. Read. Failure to bring our tithe, right time, and right amount on a consistent basis causes us not to access kingdom resources. Yes. It is like an ATM that goes offline. Ibig sabihin, makinig. Value. Pero offline. Pag offline, ano ang pakiramdam mo? Pambihira. Offline. Kahit may pera ka, di mo withdraw. Amen. Ano ba nangyayari ngayon? At sa isang pitik po, pwede mangyari ngayon na maubos lahat. Ma-freeze. Tignan mo yung pera ng na-freeze. Pera ni nasabi ko, na-freeze. Because failure to bring our tithe the right time at the right amount on a consistent basis causes us not to access the kingdom resources. It's like an ATM that goes offline. Sino ito nakaranas? Ako pa rin ito yung maranasan ng asawa yan. Offline. Tapos pag mag-withdraw ka dun sa kabila, may bayad, may charge. Tama ba? Hallelujah. How I pray na maunawaan natin ito. Church giving. It's about church. Isa pa. I guess wala na naman. Okay. Naunawaan nyo na yung tithing. Amen. Let's go sa offering. Offering, ito pa lang yung word na giving. Amen?
Sa offering, yan yung giving. Tithes means bring. Nariyan? Amen. Ito, medyo, dito ko naman yung parang nasasagot ko yung mga sa iyong tanong na basta iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan. Yan, sasagutin ko ngayon yan. Hanggat maaari, nilagyan ko rito ng medyo slide ng apologetic. Amen. Para pag naka-encounter kayo, ito, apologetic na rin ito. Makdo. Nag-McDo na. Ano ito? Iris, wala ba? Okay, ito. Kaya natin sila. Kasi mas maganda rin kita nyo. La, la, la. Praise God. Marami na unawaan? Amen. Gusto niyo pa ba? Okay, let's see. Let's see. Okay. Offering means giving. Tama? Okay, ready niyo yung Bible. Okay, good. Abang ko nga, okay, ready niyo yung Bible sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Double time, please. Okay na po, Pastor. Okay. Okay. Ready nyo lang yung Bible para makita nyo, ha? Para baka mamaya sabi ko, para mag-iba kayong Bible, Pastor. Kasi pag kinote mo lang, iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Now, mga may na-miss ka principle. Offering means giving. Sino mahilig mag-offer? Okay, bago kalimutan, Lord to Ponder. Offering, mas malaki kaysa sa tithes. Abraham bring his tithes to Melchizedek. But Abraham offered his only begotten son, Isaac. Saan ba mas malaki? Sa Isaac o yung sa Isaac? Okay, our tithes is not the seed. Bang! What we give to God, more than 10% is the seed offering that we sow, close parenthesis, and give. Basahin na natin ito. Tagalog, English muna, bago tayo mag-Tagalog. Remember this, whoever sow sparingly will also reap. Sige, Tagalogin na natin. Kasi alam ko, mga Tagalog at Arabian, para may turong nyo ito. Tama? 1, 2, 3, let's read, ha? Ano lagi natin tinukot? Basta iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya. Thank you, Pastor. Makinig ha? Thank you. Sabay-sabay natin basahin. Paki-Irish ito, ha? Irish ang 6. Irish. Pula. Ito ang ibig kong sabihin. Sabay-sabay na basahin. 1, 2, 3, 4. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. O, dyan na muna. Bago 7, meron 6. Kaya huwag kang mag-expect pag nagtanim ka ng piso, aani ka ng 1 milyon. Brother Benji, logic, common sense. When you sow piso, you reap piso. Amen. Walang kausap. But when you sow 1,000, you reap 1,000. Amen. Bago iniibig ng Diyos na nagbibigay ng masaya, makinig. Merong verse 6. Ang tawag po dyan, context by context. Huwag natin lagi ihambing. Kasi paano, Pastor, yung byuda na yun? Makinig, yung ibinigay niya, mas matindi pa sa mayayaman. Kasi yun ang pinaka-yaman niya lahat. Lahat ng yaman niya naroon sa 2% na yun. Kaya wag yung sabihin, okay lang, Pastor, kasi Panginoon, 2% lang. It's not true. Because yung 2% na binigay ng balo na yun, yaman niya yun. Lahat ng yaman niya naroon. Lahat ng kapirahan niya, lahat, ibinigay niya lahat. Kaya sabi ng Panginoon, tingnan mo, sino kinalugdan kung nagbigay yung balo? Why? Because lahat ng meron siya, ibinigay niya. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Kasagot ko na kagad. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Kaya pag nagtanim ka ng milyon din aanin mo. Wala ko ang walang kausap. Principle ba yan? Principle because God works in principle.
O, tingnan niyo ito pang favorite na verse na binabanggit ng iba. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng maayong kagalakan. By the way, alam ng Diyos ang kalagayan ng iyong puso. Alam ng Diyos, makinig, na kaya mo magbigay kasi kaya mo talaga. Pero pinipilit mong kinukot yung verse na ito. Iniibig ng Diyos ang ibibigay mo sa iyong puso. Paano makinig, masaya ka ba na kaya mo magbigay ng 1,000 pero 10 piso lang pinili mo? Tanong ko kayo, masaya ka ba? Ang bawat isa ay magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng kagalakan. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Mga magulang, tutupagan po ito. Di ba? Saan tayo mas maganda magbigay? Saan tayo nanunugod din magbigay sa mga anak na natin? Pag nabibigyan natin sila ng malaki. Alam mo kung bakit? Kasi alam natin marami silang mabibili. Yes! Maliban na lang papel magulang ay kuripon. Nag-iis sa unahan ko. Why? Because in verse 8, magagawa ng Diyos na pagkasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Kaya lang meron verse what? 6. Kasi hindi ka makagawa ng marami kapag kakaunti ang iyong tinanim. Walang, makinig, hindi kayang expand ng 1,000 mo. Makinig, ilang tao lang maabot ito, pero palang tanim ka ng malaki, malaki ang iyong ali. Maliwanag po ba? Rooters po yun. Seed is our offering. Sabi mo, seed is our offering. Seed is our offering. Tithing consistently is what will make our heavenly ATM. Sabay-sabay, basa rin. Tithing consistently is what will make our heavenly ATM funded and activated. Giving determine the blessing we put in our heavenly account. Sabay-sabay na. Giving determine the blessing we put in our heavenly account. Praise God. Amen. Ngayon, medyo nalilisimus nyo na. Kaya pag may nagbibigay, pag may nag-offer, pag may nag-tithes, huwag mo isipin yun. Ang isipin mo paano ka makapagbigay under the offering principle. Because tithes, wala kang binibigay. Gusto ko lang po kayo kasi kung isipin ko, kung isipin ko lang yung tithes ko, baka ako makinig, sasabihin ko, ay, hindi ko lang mag-tithes. Kaya lang hindi akin. Kaya yung tithes ay dapat burado sa akin yung bring. Pagka pumasok ng pera, bring. Dali niya, kay Lord yan, hindi akin, bring. In fact, ganito ang tutupandar eh. Kapag may nagbigay sa iyo ng isang sapatos, makinig, may nagbigay sa iyo ng dapat yung sapatos na ito, pinagtaysan mo. Titignan mo yung presyo niyan, at magta-tithes ka. Kasi dahul, sabi sa Leviticus. Amen? Basa. Kasi maganda rin ito. Philippians chapter 4. Basa nga, 1, 2, 3, go read. Moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid more than once when I was in need. Sa lahat ng mga churches na pinagpasturan ni Paul, sabi niya, kayo lamang mga taga-Pilipos. Tagalogin natin para mas madali. Kasi pag nakikita ko si Brother Ray, naalala ko man yung Tagalog. Pag nakikita ko kayo, kaya, basahin natin ha. Alam naman ninyo ng mga taga-Pilipos, sabay-sabay natin basahin, na kayo lamang ang iglesyang tumulong sa akin, mga pangangailangan. Ano daw? Nang umalis ako sa Macedonia. Noong ako'y nagsimula pa lamang sa pangangaral ng magandang balita. Truth to Pander, ang tumulong lang sa kanya, makinig, sa panahon ng kanyang pagbiministry, makinig, one church lang. Ang church ng
Pilipos. Tingnan mo, brother, dito ano sabi. Noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din pinadalhan ninyo ako ng tulong. Now, this church knows how to sow a seed in the church and sow a seed in the man. Nakita niyo po ba? Sabi niya, noong ako'y nasa Thessalonica, makailang ulit din ako pinadala ninyo ako ng tulong. Hindi sa hangad kong laging tumanggap. Church, makinig. Hindi ako nagtutulong nito para tumanggap sa inyo. Makinig. Because I do believe bago ako magtulong nito, pinagpala na ako ng Lord. Amen. Kaya ulitin ko po hindi sa hangad kong laging tumanggap ng kaloob. Kundi ang nais ko sa umagang ito din. Ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. Why? Because you sow your offering not just in the church, but into to the man of God. Kaya sabi niya, parang kuna na sabihin ni Paul dyan, meron namang Church of Romans, Church of Corinthians, Church of Thessalonians, sabi niya, Church of Hebrews. Pero sabi niya, pero kayo lamang ang tumulong. Ano sabi niya? Tingnan niyo po, Verse 18, ang liham na ito, ang pagkakilala sa lahat ng mga kaloob ninyo. Kanino daw? Sa man. Kaloob ninyo sa akin. Higit pa sa pangangailangan ko ang tulong ninyo. Ito, inaaral kong pangalan nito. Makinig, bibihira lang sila. Pero pag ikaw ay kingdom supporter, ikaw ang tumutulong upang mapangyari ng pastor mo, ng man of God, ng mentor namin, yung mentor ko ngayon nasa Lanao. Amen? Nasa Lanao siya ngayon. Babalik mo siya ng Manila. Purihin ang pangalan. Anong pangalan? Epaprodito. Binanggit talaga yung kanyang pangalan ni Paul. Ang mga ito ay tulad ng mabangong handog sa Diyos. When you sow your seed to the man, first to God, and to the man. Ang sabi, ito daw yung naging mabangong handog sa Diyos. Kaya sa atin, sa aming SCB, hindi na usapan truth to pander. Amen po ba? Kaming mga connected kay Pastor Wilbert, glory be to God sa kanyang buhay. Yung grasya namin ay sa kanya. Lahat kami nagtatite sa kanya. Direct kami. Kung merong 100 connected, lahat kami sa kanya nagtatite. Direct. At hindi lang tites, may offering pa. Amen po ba? Ano daw sabi? Ang ba may sabi? Ang mga ito ay tulad ng mabagong handog sa Diyos. Mga alay, sabay-sabay, nakatanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sa tingin nyo, makakatulong ba ito sa Mindanao? Kasi kayo muna ako binabaan eh. Kaya maraming pastor doon sa Mindanao. Nagko-construction, nagtatanim ng mga palay because the church hindi nila alam ito. And you please pray for us, pray for me, pray for Pastora sa ating buhay. Because ito ay isa sa ituturo ko sa Mindanao. Because breakthrough kapag ang mga tao ay naulawaan nila ito. Ano sabi? Dahil pinagpala nila ang likod ng Diyos, kaya ang verse na ito sabi na, sabay-sabay, at buhat sa hindi maubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Jesus. Tingin kay Pastor. Ang pwedeng mag-claim, ang pwedeng mag-release. Tingin ng Philippians 4:19, Pastor. Hindi yung katabi mo. Pastor. Nirelease niya ito hindi para sa lahat ng church. Nirelease niya lamang ito para sa Philippian Church. Amen? Amen. O kaya pagka ikaw ay nag-sow a seed, nag-declare pastor yung pastor, God bless you. Kaya tingin, iba yung God bless ng pastor sa God bless ng katabi mo. Ano yung makes difference? Amen po ba? Sabihin mo nga, Andre, yung God bless you. Bigyan yung balala. Wala. Sabi ko, may sabi. Amen po ba? Totoo pa yan. Hindi po pwede i-claim ito ng lahat ng ano.
Noong una, kiniklaim ko din lahat ito, and my God, and my God. No, because this context ay ang pinagbigyan lamang ay yung mga taong nag-support kay Paul. Ang specific. You want more? Okay, magandantay lang naman ako. Okay, let's read. Ilang Panginoon. Hallelujah. Why did I give emphasis now on tithes and offering bago ako buwi? Bakit? Because, truth to partner, it is the first thing that we withhold from God in the times of famine. Ito po yung katotohanan sa panahon ng shaking famine. Kadalasan ito ay yung inuhold ng mananampalataya. Alam mo kung bakit? Ayaw nilang magutom. Ayaw nilang mawalan. Kaya lang hindi mo naintindihan eh. Kasi the more na nagsisikap kang mag-ipon sa sarili mong kaparaanan, the more ka nawawalan. Ala, tayo nakaunawa isang salita ng Amen. Amen. Asa did not convert the seed into bread, but into bread for food. He sowed his seed in obedience to God, and he harvest 100 folds in the year. In that year mismo. Ano nangyari? Asa planted crops in the land of the same year, reaped 100 folds because the Lord blessed him. Ano ginawa ni Asa? Sow. Palakpak ko natin ang Lord. Ang taon iyon si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandang ibayo ang kanyang inani kaysa sa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Tingnan natin ito. Maganda ito. Dugtong natin yung verse na yun na hindi natin tapos. Basa din. Ang sabi? Ang Diyos? Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang Again. loob. Now, yung binhi mo pa rin, galing pa rin kay Lord. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain ng siyang ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang makapamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang, anong purpose ng sowing? Upang mas marami ang inyong Matlungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong, dahil sa tulong na dadalhin namin sa kanila. Verse 12, ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatugon sa kanilang pangangailangan, kung hindi, maging dahilan pa ng pag-uumapaw ng pagpapasalamat nila sa Diyos. Verse 13, ang bukas pa na ninyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siyang magpapatunay na matapat ninyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos. Ano pa? Kaya buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin. Ano pa next? Ano sabi? Dahil sa di masukat ang gandang loob ng Diyos, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kamantay. Amen. Ano ang katotohanan ito? Ang Lord pa rin na nagbigay sa iyo eh. Ang gagawin mo lang, itatanim mo lang eh. Kasi pag hindi ka binigyan eh, wala kang itatanim eh. Kaya lang napakatsyanin mo minsan eh. Parang ang isang gurami eh. Nakuha po ba? Okay. Gusto ng Lord ang TGC. 5 years from now, ay maunlad tayo sa buhay. Lahat tayo ay may bahay, lahat ng ating mga anak ay makapagtapos. Yan ang isa kong pangarap. Sabihin natin, pakitain vision na gusto kong makita ang bawat isa ay maunlad ang kanyang pamumuhay. Kaya lang God works in laws and principle. Amen. Ayaw kung dumating ang panahon, sabihin yung pastor, pambihira ka, hindi mo itinuro sa akin yung sikreto paano ako pagpalain ng Lord. Ngayon, dahil naituro ko na sa iyo, pananagutan mo yan. Amen. Amen po ba? Are you ready? Lesson from Isaac. Lesson from Isaac. Anong lesson? Isaac planted crops in the land at the same year, reaped by 100 folds.
because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued and grew. He became very wealthy. He had so many flocks and herds and servants that the Philistine envy him. Darating ang panahon, tingin, maraming maingit sa iyo. Kaya dalawa lang yan. Either ikaw ang maingit o kakaingitan ka. Praise God. Ano ba yung paglabas ni Neil? Naka-present si Neil. Wow. Sabi, sino kaya ang Diyos nito? Ano kaya ginawa ninyo? Drug lord na ba si Neil? Di ba? Nakuha niyo po ba? Mas gusto ko na pa akong kakaingitan kaysa akong maingit. Kaya lang, kapag narinig mo ito, sabihin mo sa sarili, huwag kang maingit. Kasunod ka na. Kasunod ka na. Amen mo ba? Kaya pag may nakikita ko ng mga kotse dyan, kiniklaim ko na in the realm of the Spirit. Meron akong ganyan. Pag nakakita ko ng bahay, lalo na kumataan ako sa may paseo, yung mga, yan mo gusto kong bahay, yung mga American type ba, sasabi ko nun, magkakaroon ako ng ganyan. Amen? Kasi minsan nilagay tayo sa pangunawa ng religious, sapat na yung kubo. Hey! Makinig! Purihin ang Panginoon. Ang Diyos gusto niya magandang bahay. Amen. Walang kausap. Kasi minsan meron tayo pagka-possibility. Okay na ito, kahit barong-barong lang. Di ba ang sarap din pagkagising mo? Kita mo, maliwalas. Di ba? Sino? Okay, ako nakita ko kung lahat ng sumunod kay Lord, lumakad ayon sa prinsipon, blessing, pinagpala. Amen. Pinagpala talaga, umahon talaga sa buhay. Amen. At naging kilala. Yung pinakilala na talaga ng Panginoon. Amen. Teacher. Okay. Meron pa akong 20 minutes. Hanggang 10 lang ako. Okay ba kayo? Okay ba? Okay. Why? Because giving is the language of heart that refuses to grow cold. Amen? Ang giving daw po ay lingwahe ng puso na ang sa Tagalog yung word refuses Yeah. na ginatanggihan na maging malamig. Malamig. Na refuses grow, grow cold. Amen po ba? Wala na kayo dyan. Minsan pag ikaw gumawa, nahirapan ka rin gano'n. Ang galing yung English pero may lang Tagalog ito. Now you know. Sabi pa sa Wilbur, but don't English me ha. When you give, you don't lose. You can. Amen. Pakinggan niyo ako, TGC family. When you give, hindi ka nawalan. Nagtanim ka, Kuya Aris. Amen. Pahinang palakpak yan. Lahat na nakakawawa nito ay pumalakpak. Every time na inabot mo. Kaya yung lahat na nagbibigay sa lingkod ng Diyos sa church, huwag mo nang isipin kung saan mapupunta. Ang importante, tama yung puso mo, nagtanim ka. Pananagutan, makinig ng mga taong yan kung saan nila dinala. Amen po ba? Kaya po tayo transparent. Yung lahat ng inyong bagay, pinapapost po talaga natin. Amen po ba? Amen. Sa ganoon, mas lalo kayo ganahan magbigay. Amen po ba? Your whole argument assume that tithing came from Moses and therefore vanished with Moses. Sabi niya, hindi na dapat magbigay pastor. Sasagutin ko po ito. Ako, parang hindi ko yan kaya pag-usip. Kasi napapakinggan ko ito lagi sa Facebook. Wala na kasi ang tithing kasi. Panahon ni Moises, yun na. Gusto nyo mag-apologetic tayo konti? Dinagdag ko talaga ito. Okay, ano sabi yan? But the problem, tithing did not begin with Moses. Amen. Hindi na pasimula kay Moses. Amen. Tithing began in what? It existed hundreds of years before the law. In a covenant that predates Israel, predates Sinai, and predates Moses. Ibig sabihin, wala pang Ten Commandment, tithing exists. Before there was tabernacle or Levites or rituals, before na mayroong mga tithing is already there. Abraham tithe to Melchizedek. Nang taon niyon sa Isaac ay nagsaka sa lupain ng... Okay, Melchizedek, wala ba? Irish? Ba't nagmula po ito? Irish, yung kay Melchizedek. Numbers 14 yun. Numbers 14? Wala. Okay,
In Numbers 14, nandun nakalagay yun. Numbers 14, 18 to 20. Abraham tied to Melchizedek. Kaya nga bago magkaroon ng Jacob, makinig, even Jacob, before there was tabernacle, Levi's ritual, Jacob bowed and tied to God. Ito yung open heaven, yung portal, yung hagdanan. And Jacob nag-tithes. Amen po ba? Tithing is not a Mosaic command. It's a covenant principle of honor and worship. Pagbigyan niyo po ang inyong pastor kasi bibira lang po ako magturo ng tithes. Kaya lang, sa susunod, hanggang maaari, hindi na tayo magtuturo ng tithes. Kung naunawaan nito ngayon, pag itinaas ng sobre yung bibigay nila tayo. Kasi sa mga churches po na naunawaan nila yung tithes, hindi nila pinuturo, naglalagay na lang po sila sa unahan. Next, Irish, pagbilisan. Yan po. Tithing is not a Mosaic command. It's a covenant principle of honor and worship. And this is exactly why Hebrews chapter 7, tinukot lagi ni namatay na, sumulangit tawa, si Kyle Soriano. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7, bring Melchizedek and Abraham to the new covenant conversation. Why? Sabi ko, why? Because Jesus is the high priest after the order of Melchizedek, not after the order of Levi. Bago magkaroon ng Leviticus, mga priest ng Levi. Makinig, Melchizedek is there. Amen. Kasi pag hindi ko ito tinuro sa inyo, malamang na malamang, merong chance sa makikinig ka sa mga napapanood mo sa Facebook. And please, before mo pakinggan, makinig, go to your Bible, go to your pastor first. Because, why? Because Jesus is a high priest after the order of Melchizedek, not the order of Levi. Ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at ang pari ng katastasang Diyos nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa hari ng sinalubong sa Melchizedek at siya ay pinasbasan nito, ibinigay ni Abraham kay Melchizedek ang kasampung bahagi ng lahat ng nasamsam niya mula sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ng Melchizedek ay hari ng katwiran at dahil siya ang hari ng Salem, ibig sabihin siya ang hari ng kapayapaan. So the truth to ponder, Abraham gave to Melchizedek. Amen po ba? Tuloy na natin. Hallelujah. And this part, and this is the part of anti-titles. Yung Hebrews 7 lagi nila kinukote. Conveniently skip. In the new covenant, the priesthood changed. And when the priesthood changed, sabi niya, pinalitan na daw yung priesthood. Yung pari, kaya dapat mapalitan na lahat. Nakikinig ko ba kayo maigit? Pero may nanatiling pari, magpakailanman, walang iba ang Diyos. Hebrews chapter 7 verse 12. There is a necessary change also of the law. Yan po lang nila kinukote. Now, tingin. Hold your horses, picture. Very big pa sa inyo ito. The tithe under Moses support Levi. Amen po ba? Tingin. Sinusuportan yung Leviticus, yung mga Levites. The tithe before Moses honored Melchizedek. Amen? Tingin, Pastor. The tithe under Christ honor our Melchizedek priesthood. Nakikinig po ba kayo, Megi? Ano yung picture nyo? So when we tithe, we are not following Moses. Tingin, Pastor. Every time ako nagtatithe, hindi ako sumusunod sa rule ng Moses. When we tithe, we are not following Moses. We are following Abraham. Like what Isaac did, like what Jacob did before Ten Commandments. Ang sabi sa Bible, we are the recipient of the father Abraham. Recipient tayo. Hindi tayo sinabi, we are the recipient of the father Moses, Abraham pa rin yun. Indonesia. Jesus never said tithing would end. Tingin kay Pastor, tingin. Instead, He said, this oath you have to be done. In Mateo 23, verse, yung MBB, hindi nyo nilagyan ng verse ito yun, sayang. Basahin nyo na lang po ito. Amen po ba? And this, okay. And no, that is not a Mosaic affirmation. That is Jesus confirming and the timeless principle
that didn't start with Moses and doesn't end with Moses. Yung Acts chapter 15, napaganda pagulay-gulayan ito. Acts 15 released Gentile from Mosaic law, not from the Abrahamic pattern. Yung Acts chapter 15, release tayo from the Mosaic law. Grace giving does not cancel tithing. Grace giving empowers tithing. Amen. This in church, grace giving empowers tithing. We don't tithe to be saved. We tithe because we are saved. Amen. We tithe out of honor, not obligation. Amen. Amen po ba? We tithe because out of revelation, not intimidation. Amen. I tithe because clear ang revelation sa akin. When I bring, and when God said, test me on this, I tithe out of revelation, not intimidation. I tithe out of gratitude, not legalism. Hindi legalistic ang Diyos. Amen. Under grace, we give cheerfully. But cheerfully giving includes both discipline and devotion. And tithe has always been foundation, not the finish line. Tithe is the foundation, not the finish line. Praise the Lord. X. Check. If tithing is only on Mosiah, reject it. Pero kung ibang tithing is Abrahamic, Melchizedekian, embrace it. Because that is the covenant Jesus brought you into. Para pa kay Lord. Kung gusto nyo ng PowerPoint ito, kunin nyo sa akin. Say ko sa inyo. That is why New Covenant believers can tithe with joy without resurrecting the law and without contradicting grace. Maliwanag po ba? I give because giving is worship. Proverbs chapter 3, verse 9 and say, honor the Lord with our substance. My offering is more than an amount. Yo, sabi test pambino ka. O, kita-kita, kahit ano, nag-aagay ka. Yeah. My offering is more than an amount. It's a declaration that God comes first in my life. Worship is not only through song, but through surrender. Amen. Palakpak sa akin ang mga. I gave because the early church supported the work of the ministry. Philippians chapter 4, binanggit ko po kanina sa inyo. 15 to 16 show how believers partner with Paul to advance the gospel. My giving joins me to the mission of preaching soul. Kahit nasa Mindanao si Pastor, pag nagpapadala ka, sinusuportahan mo kami, sinusuportahan mo yung mga kapastoran, makinig, kasama ka doon sa reward na yun. Amen. Amen po ba? Glory be to God. Whew. Hallelujah. Mahirap pag nagmamadali ito. But I hope naluwanin nyo. Jesus is still appearing tithing. This all that you have done and not to leave the other undone. Matthew 23:23. Hindi sinabi ni Jesus, stop tithing. Hindi niya rin sinabi, tithing is only for Pharisee. Hindi niya po ginanon yun. Kasi ang kausap niya lang tayo mga Pharisee at yung mga disciple. Tama? Tingnan po, ano sabi? Ang sabi niya ay ganito, I submit. Read. Sabay-sabay ka. Tama? Tama ang ginagawa ninyong mag-tithe, pero kulang kayo sa mercy, justice, at faith. Yan ang ibig sabihin kanina pa ng Matthew 23. Ang sabi ng Lord, tamang ginagawa niyo mag-tithe, pero nakalimutan niyo, kulang kayo sa mercy, justice, and faith. Kasi maraming tither, wala namang ka-justice, kaya ba? Jesus still appeared tithing. Hindi sinabi ni Jesus, stop tithing. Hindi niya sinabi, tithing is only for Pharisee. Well, true to Father, Pharisee ang kanyang kausap. Amen po ba? True to Father, Jesus corrected what? Begin. Their heart. Not there. Not their tithing. True to Father, Jesus corrected their heart, not their tithing. Yung puso nila. Kung mali ang tithing, bakit hindi niya pinatigil? Bakit sabi niya, oh, titigil niyo yung pagka-tithes mo? Pero hindi ganun, Brother Benji. Napakaraming pagkakataon na sinaway ni Jesus ang maling gawain ng mga Pharisees.
Ang iba, sobrang theological system ang pag-isip. Ayaw nila ng mga revelation. Kung mali ang tithing, bakit hindi patigil? Kung ang tithing ay mali o useless, Jesus could have said, Brother Benji, makinig. Makinig kayo. Jesus, kung ang tithing ay mali o useless, Jesus could have said, stop tithing. Do not tithe anymore. Tithing is not required, pero wala kang mabasa kahit isang talata na sabi ni Jesus, huwag ka na mag-tithe. Sabi ni Jesus, tama yung pagtatithe nyo, kaya lang, hindi kayo makatarungan. Tama po ba? I hope it's nakatulong ito sa bawat isa, lalong kaganahan. Amen po ba? Kung mali ang tithing, bakit hindi niya pinatigil? Ba't hindi din? Sa tither's perspective, mahalaga yun. Kung ayaw ni Jesus ng tithing, sinabi na niya agad. Principle number 3. Principle versus objects. Tingnan niyo po. Okay na ba? Umilit ako ng 10 minutes. Matapos ko lang sa akin. Kung ayaw niyo, mapwede lang tapusin. Okay na ba? Yes, Pharisees ang kausap. Pero maraming turo ni Jesus sa Pharisees ay applicable believers today. Alin yun? Halimbawa, ito Brother Benji, hypocrites. Maraming mga manampalataya, hypocrites pa rin. Ibig sabihin, mga manampalataya ngayon ay Pharisees pa rin. Maraming manampalataya yun, sabi niyo, ways one tombs, blind leaders of the blind. Applicable pa rin sa panahon natin ngayon. Tama ba? Principle versus audience. Hindi natin sinabing Kristyanong audience, pero ang ginamit pa rin natin na prinsipyo, ang alin? Ganito rin ang tingin ng tithers. Kung in-affirm ni Jesus ang tithing noon, bakit hindi ko gagamitin ang prinsipyo yun na yun? Yun ang kaunawa sa bigaw ng Amen. Amen. Christianity is not forced to tithes. Hindi ko kayo porosante ng tithes. But tithers, sabay-sabay, choose to follow Jesus' affirmation. A tither does not see tithing as a law. Kasi before Malakay chapter 3:10, wala akong sinabi sa Bible sa 10 Commandment, thou shalt tithe. Wala. A tither see as a spiritual practice, a discipline, and a way of honoring God. Mga ate, mga kuya. Kaya sabihin mo, daw kayo. Hindi dahil Pharisees ang kausap, ay mawawala na ang prinsipyong pinagtibay ni Jesus to honor God with our giving. The heart plus tithe work together. Jesus corrected their heart, not the tithe. A faithful tither say, faithful tither ba kayo? Say amen. Amen. A faithful tither say, tama Lord, I will tithe, but I will do it with mercy, faith, and love, not hypocrisy. Maliwanag po ba? Di ba kayo papasalamat habang tumatagal? Hindi lang basta meron na tayong ganitong mga tichipuhod na kayo sa tichipuhod. Amen? Wala na. Hanggang doon na lang. Walang pa natin ako. Amen. Church, sakto ako alas 10. Amen? Kasi may kasal pa ako ngayon alas 2. Lagari ako, amen po ba? Kaya lahat tumayo. Karemita rin ako ng Holy Communion. Sabi ko pala pang mga Lord. Yung babae siguro na magta-tiles, mag-pray na lang. Ang sabi mo sa katabi, alam mo, mas naunawaan mo kayo yung tiles. Sabihin mo katabi mo. Sino mas naunawaan niya ngayon? Mas lalo sa kanya ngayon. Amen po ba? Ayan na po ang ating mga ushering na nagtatamaan. Nagpipigil ba ito? Madali si Magat. Okay. Church, bago tayo magbarto ng pang-take nito. Habang nagbe-mensaya ang inyong lingkod, anong nakita mo? Consistent ba natin ginagawa? Sa tingin nyo, consistent ba tayo? Faithful ba tayo?
ang wine and bread representing your body, Panginoon, and your blood that shed on the Calvary of our sin. Lord, we acknowledge you na ikay laging buhay. Kung sa libutan, ngayon pa lamang ikaw mabubuhay para sa kanila. Kami po, Panginoon, we acknowledge na ikaw ay buhay magpakailanman. Bless this, Panginoon, Holy Communion. I pray, Lord, na ito'y sanctified mo, pagpalain mo. Pagpalain mo si Brother Jonathan, Sister Vivian, Maureen, and Elaine. Sa kanilang pagsisimbi, balik niyo po sa kanilang kalakasan at i-bless niyo po sila, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sige po. Thank you, Lord. So kung lahat po ay meron na, pakitaas mo ng tinapay. Di ba? Sige po, taas nila po yan. Tantaan. Praise the Lord. We see po, kalooban ng Diyos in the cross of Calvary. Merong tatlong curse ang kanyang tinubos. Ay, meron ka na? Tapa po. Yung poverty, yung sin and sickness. Amen. We are redeemed from all this curse. Ibig sabihin, ang Diyos ay gusto niya na ang buhay natin yung maging mayaman sa lahat. Masagana, maunlad. We do believe na itong butas-butas na bread na ito symbolizing the body of Christ, which the body of Christ ay perfect ay nabutas-butas upang ang body mo na masasakitin ay makaranas ng healing. Because on the cross of Calvary, God shouted, God said, it is finished. Ang tao ngayon ay pwede nang tumayrik sa Panginoon upang makipag-usap, manalangin at magtapat sa kanyang mga kasalanan. And as we partook and partake this, we do believe there's a healing in breaking the bread. Partaking the body of Christ. It's symbolizing a new covenant. Covenant sa atin ng Panginoon. Come on, partook and partake. Habang pinapartook and partake, we to believe and receive that you are already healed, blessed, all things are well, you will lack nothing. In Jesus' name. Amen. Ay, taas po. Blood. The blood of Jesus was shed on the Calvary. Without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Makinig, lahat na nagpapartok ng partake nito, starting right now, makinig, ang sabi sa Bible, without the shedding of the blood, there's no forgiveness of sin. Don't condemn yourself. Rise up and shine for the glory of God. As you partook this, believe and receive that you are already forgiven and blessed in Jesus' name. Amen. Glory be to God. Tayo po'y tumayo. Tayo lang. I sense in the Spirit na kahit hindi ako mag-ministry, ipag-pray ko lang kayo. I pray for you right now. Lift up your hands. Sa lahat ng napakalaga mo. In the times of shaking, God is working. God works in laws and principles. Father God, bilang pastor mo, Ama, bilang lingkod mo, bilang anak mo, tinataas ko po ang buhay ng bawat isa. Lord, your word that you share this wonderful morning, I pray na Lord, hindi lang basta ito yung narinig, kundi magbibigay sa kanila ito ng grace, conviction, Panginoon, strength, willingness to do the laws and principle
Because kalooban ng Diyos na ikay pagpalain. Kalooban ng Diyos na ikay sumagana sa buhay. Kalooban ng Diyos, makinig, na sampalin mo si Satanas ng pagpapala na galing kayo sa Panginoon. Kalooban ng Diyos na ikaw ay pagyamanin sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Kalooban ng Diyos, makinig, na ikaw ay successful. Kalooban ng Diyos na meron kang bahay at lupa. Kalooban ng Diyos na, makinig, ang business mo ay ma-expound. Kalooban ng Diyos. But don't forget, sabi ko, but don't forget, God works in laws and principles. Father God, thank you. I-bless mo about kanya-kanyang pamilya na nandito ngayon. Kamantas yung kamay. Lord, i-bless mo, Panginoon, ang bawat katatayan, bawat trabaho, bawat nanay, bawat kabataan, bawat leaders and workers. I-bless niyo, Panginoon, ang kanilang pananim, ang kanilang trabaho. Lord, i-surprise niyo po sila. Their life will never be the same again. I speak open heaven sa kanilang buhay. I speak miracles, signs and wonders. Receive it because the Bible clearly said, kung ano ang narinig ko sa kanila, habang ako'y nabubuhay, papangyarihin ko. At ang Lord ay nakikinig ngayon. Lord, just thank you. Lord, ang TGC family will never be the same again because we do believe this is the year of arise and shine. Open heaven generation. Lord, thank you, Lord. We will go, we will, Panginoon, we will fly. Panginoon, maranasan namin, hindi namin pa naranasan. Lord, hindi pa nakikita ng aming mata, hindi pa sumasali sa aming pag-isip, hindi pa binibigkas ng aming mga labi ang mga balak mo sa mga umiibig sa iyo. I just thank you, Lord, na Lord, na walang mananatiling mahirap sa TGC. Lahat kami ay unlad sa sagana at marami kaming matutulungan. Salamat sa binhi mo. Salamat sa binhi na nagagaling sa iyo. Salamat sa grasya. Salamat sa salita. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa lahat na iyong ginagawa sa aming buhay. Pagpalain mo, Panginoon, buhay ng bawat kabataan. Tinataas ko lahat ng kabataan ngayon ay makapagtapos ng pag-aaral. May masaganang buhay sa inaharap. Ang TGC will never be the same again. Kami ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pabanal ng pabanal, payaman ng payaman, pag-Christ character ng pag-Christ character. Sabi mo, my life will never be the same again. Shout it. Sabi mo, my life will never be the same again. The best is yet to come. In Jesus' almighty name. Amen and amen. Glory be to God. Brother Ray, halika na. Sige po, magkakaroon po tayo sa tithes and offering. Ayan, ano po, sa sinabi po ni Pastor, alam ko po na naintindihan po natin lahat. Ngunit, sa akin po ngayon, iti-testimony ko na lamang po kung paano po kumilos ng Diyos sa aking buhay. Sa pamamagitan po ng pagbibigay at katapatan na magbalik ng ikasampung bahagi sa Panginoon. Ayan, kaya sabi nga po, pagka po tayo nagbibigay ng ikasampung bahagi sa Panginoon at nagtatanim tayo ng mabuti para sa Panginoon, alam po ninyo, sabi nga po ni Pastor, pagpapalay ka ng Panginoon. At isa po yun sa naranasan ko po yung doon po ako ay pinagpala ng Panginoon at
at sinabi nga po ni Pastor na basta sumunod sa kautusan ng Panginoon. Ayan, dati nga po ako po, dati po kami walang-wala rin. At humahayo rin po ako ng dati lakad, simula Bautista. Bago pagkatapos noon sa hayo namin sa Bautista, makikisabay na lang ako sa tricycle hanggang doon sa Santiago. No? Dahil doon po, ang hayo po namin ay isang araw ay 2 beses. Yan, kaya simula po noon, humingi po ako sa Lord ng bike. Binigyan po na ako ng Lord ng bisikleta, ngunit pasira-sira po ng alam isang linggo, pasira-sira din ang bike. Ngunit sa biyaya po ng Panginoon, humiling po ako sa kanya ng motor yun. Binigyan po ng Lord ng motor. Dalawa po pong motor na binigay sa akin ng Lord at saka sa tricycle. At purihin po ang Panginoon dahil sinabi nga po ni Pastor na hindi habang panahon na ikaw ay mahirap. Papapalain tayo ng Panginoon dahil sa ngayon po ay binigyan po kami ng Lord ng 2 baka na sarili. Po yun, iniisip na ganyan po yung mangyayari po sa aming buhay. Ngunit nakita ko po ito sa pamamagitan po ng bilang po sa pagsunod at pagtatanim sa Panginoon. Kaya kailangan tayo ay magtanim at kung marami ang ating tatanim, marami din yung ating aanin. Kung kakaunti yung ating tatanim, kakaunti rin din yung ating aanin. At sinabi nga po ni Pastor kanina, iba yung nagtatago, iba yung nagtatabi na walang Diyos. Dahil madali yung mahuhubos. Pero pagka ikaw ay nagtatanim, nagtatanim sa Panginoon, hindi mo mahuhubos. At sinabi nga ni Pastor na kahit sa last 2 minutes, ibibigay sa iyo ng Panginoon yung pangangailangan. Hindi ka pagkukulangan ng Panginoon. Kaya yun po yung isang naranasan ko po na yun po sa kapangyarihan ng Lord o sa Malakay 3:10 hanggang 11 na naranasan ko po doon talaga na kami po doon sa 11 yung pong maghahalaman na sinabi po na hindi ko rin nahayaan na salantain ng mga balang mga pananim. Naranasan ko rin po yun na sa loob ng 1 taon, ito po taon, na kami po ay naghalaman po kami ng talong. Talagang simula po hanggang sa lumugot, hindi po kami nag-spray na anumang gamot. Kaya yun po, sa salita po ng Diyos, pagka po tayo ay may pinanghawakan sa Kanya, pababayarihin po yun. Kaya yun naman po at maaari na po tayo magbigay sa Panginoon. katapatan sa iyo, Panginoon. Lord, pagpalain mo bawat isa, lumot po ang hanap buhay, negosyo ng bawat isa, pagpalain mo po at i-bless. At Lord, digitalo po sa napakinggan po namin, na Lord, magtanim kami sa iyo, Panginoon. At Lord, sa mga oras ito, maraming po salamat. At Lord, ibalik mo po sa kanila ang siksik-liling na umaakaya na hindi pa po sa kanilang inaasahan, Panginoon. At Lord, sa mga oras ito, maraming po salamat. At sa maghahawa po ng mga kaloob
buhay po ni Sister Rebecca, Panginoon. Lord, pagpalain mo po siya, ingatan mo po siya. Lord, hallelujah, bigyan mo po siya ng knowledge, O God, na kung saan po magamit ang mga kaloob na ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Kaya Lord, Moroso, maraming po salamat sa iyo po ang papuri, pagsama, pagkakailan, pagkakailan, ating pangalan in Jesus' name. Amen. Ayan, please step po. Sige, upo muna tayo. Please, God. Sino po ang nag-swimming nung Sabado? Ay, may pumalakpak. Sino yung nasa bahay lang? Ah! Wala, hindi masaya pag nasa bahay. Sino po yung mga nagbakasyon? Ay, wala lang kang bakasyon. Kami nakaranas po kami ng bakasyon. Umuwi kami sa probinsya. Pero ngayon po, Sabado, ay tuloy-tuloy na po ang ating discipleship group! Ah! Yung po binigyan ng assignment ni Pastor ng last Saturday ay itutuloy na po natin yon. So, ready na po tayo sa Saturday ng ating pong mga ukit. Ayan, sana hindi nyo pa nalimutan sa pagdaan ng Black Saturday ba tawag ito? And next po, ay meron tayong reflection. So, lahat po dito ay wala mo nang uuwi. Dahil magkakaroon po tayo ng reflection after this Sunday worship natin. So, wala po muna uuwi. Bawat kabataan, kananayan, katatayan. Next po, ang ating pong upuan kay Kristo. Ayan, so, very available pa rin po sa lahat po ng hindi pa nakakapagbigay ng upuan ko kay Kristo. Magbigay lang po tayo ng 410 kay Sister Micah po. Si Sister Micah na po ang mag-order kila Kuya David para po sa ating upuan. Dahil alam po natin na tayo ay nagpapagawa. 2 church ang ating pinapagawa. So pareho kailangan na ng mga upuan. At ngayon po ay kailangan na po natin. Next po ay ang ating Project Hagay. Ayan. So ating pong, may kita nyo po dyan, 580 left po yung babayaran na lang natin after natin down payment. So, 580,000 na lang po. Ngayon, yun pong naging hagay natin last March na 19,565 pesos ay ibinayad na po natin. So, ngayon po, as of April 5, 2026, ay meron na lang tayong babayaran ng 560,435 pesos. Ayan. So, diretso na po yan hanggang sa mabayaran natin yung ating lupa and the next building na po. Amen! Amen! And praise reports lang po. Ayan. Ipakita po natin ang ating mga kabataan na gagawa ng pagkagawa buhay. Grabe. Yung nilakad namin dyan, sobrang lapit nung nilakad namin dyan. Grabe talaga. At kami mangha-mangha ni Jaja kasi parang kami nasa Korea nung dumaan kami sa may malalaking yung may malalaking puno na nakaligid siya. Tay! Tapos, ayun, parang siya Korea pinadumi version. Ganun. Kasi ang ganda nun. Ayan, so praise the Lord kasi nagkaroon ng water baptism. Praise the Lord, meron pong alam ko 12 ang nagpabaptism ng araw na yan. And yung certificate Maraming ko po ay to follow na lang. Praise the Lord. And even may mga kabataan din po na mga nakakilala. Meron po na-invite ang ating brother Axon. Napakadaming bago nakakilala doon sa Panginoon. And we praise the Lord. Sana po ay sila ay magtuloy-tuloy. Atin pong i-follow up and atin pong i-live group. Amen po. Ayan, so yan lang po ang ating announcement. Gusto nyo pa po ba? Ayan, so nag-enjoy po kami. Nandiyan yung tibok. And doon sa pagtaas ng presyo, hindi mangangamba ang mga ligtas. Ayan. Meron po ang hawak po ang kibit ng mga kabataan ko talaga namang kayo sa saya nila po. Ayan, palakpakan po natin ang Diyos. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Praise the Lord. Yes, Lord, palakpakan natin minsan po ang mataas. Malakas na palakpakan para sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. We thank you for a good weather. Salamat sa isang bagong Sunday na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon.
Panginoon. We will give our seat, Panginoon,